lang kasi for the meantime, sana nga for the meantime, hindi sila nagpapasama mo, kapatid mo, anak mo, na pinoproblema mo. For the meantime, sana hindi sila nagpapakatamang tao, tamang asawa, tamang kapatid, tamang anak para sa'yo. Pero hindi na sila magiging tama pa kung magiging mali ka na para sa kanila. Nandun niyo po ba? You can prove them wrong, but being wrong. You can only encourage them to be right. Be right. Sticking to us is right. Kahit mahirap. Tama po ba? Parang ayaw nyo ah. Mahirap naman talaga. Yung manatiling mabait pa rin asawa, mabait pa rin magulang, mabait pa rin anak, kapatid, kahit na hindi man mabait sa iyo yun ah. Pero yung challenge na ating pag-edit. Doon tayo sinusubok ni Cristo sa mission na ito. Tandaan po natin, kung i-apply natin sa bawat isa sa atin ha, go into the world! Huwag mo munang interpret yung buong mundo! Hindi natin kag-excite na yun! Yung world mo na dito, yung mundo mo, yung mundo ng pamilya mo, doon ka sinusubo ni Cristo! Yun ang unang responsibilidad mo. Yes, mahirap, pero ito, huwag nyo aalisin po ito sa isip mo ninyo. Maliwanag ang sinabi ng Panginoon sa Ebanghelyo. Sinusugo ko kayo, pero pinagyan niya ng kapangyarihan ng mga ito. Hindi sinabi ng ating Panginoon, sinusugo ko kayo, bahala na kayo sa buhay niya. Bibigyan ka ng kapangyarihan ng mga ito. Bibigyan ka na ng kakayanan, ng kapangyarihan para mapalipanan mo ang isang pagiging mabuting asawa, magulang, kapatid, anak! Hindi niyo ba alam mo na? Ang daming instructions. Ito sasabihin ninyo. Ito ang gagawin ninyo. Ito pati bibit-bitin. Ito bibit-bitin ninyo. Pati hindi bibit-bitin. Ito ang yung dadalhin. Pati ba naman yan? Wala bang diskarte yung mga kasikulo? Wala bang isip yung mga yan? Yung nangingialam. It was for Jesus to show them. Then it is for Jesus to show us now. Sinusugo niya tayo, but still, he calls the shots. Siya pa rin. Hindi tayo. Kaya nga buong bibig ko, proyekto ito ng Diyos. Nakikisapkon lang tayo. Kaya ito ng Diyos, nakikiride lang tayo. Ang totoong nagninegosyo ay ang Diyos. Empleyado lang tayo. Kaya maniwala ka, kapatid. Kung gusto mong umayos pa ang bansang Pilipinas na ito, kung gusto mong tumino ang asawa mo, kung gusto mong mapag-iisip ang anak mo, kung gusto mong mag-considerate ang kapatid mo, kung gusto mong magkasundo kayo ng kailan mo, kung gusto mong maging magandang buhay ng pamilya mo, maging buhay ito, mas lalong gusto ng Diyos. Kung nakikinig ka sa pagbabago, mas nakikinig ang Diyos. Kung nasasaktan ka sa ginagawa ng mga tao ito sa'yo, mas nasasaktan ng Diyos. Kung hindi sila nagpapakatamang tao para sa'yo, at ikaw lang nagpapakatamang tao para sa kanila, mas lalong nahihirapan ng Diyos para sa'yo. At kung gumagawa ka ng paraan, mas lalong gumagawa ng paraan ng Diyos. Ikaw ang natutulog pa! Ang Diyos, 24/7, walang kalugan. Ano sabi ng ating Panginoon? Ako at ang Ama ay patuloy sa paggawa. Ano pang gagawin ng Diyos para sa sarili niya? Wala na. Unang-una ang gagawin ng Diyos, mabuti na. Pero para sa kanya, no! Wala na siyang kailangan. Kaya ang gagawin ng Diyos, walang pugna, kabutihan para sa kanya. Kaya ano ba na ginagawa ng paraan, kapatid? It doesn't matter. Parang walang resulta. Kapatid, ang nakikita mo yung nakikita mo lang. May divine world. May ginagawang akin ng Panginoon. May ginagawa siya. Putting people in your lives. Proper people, proper places. Lining up them. Circumstances. Hindi mo nakikita. Pero ibig sabihin na kung ibig sabihin nung wala siyang ginagawa. Pero siyang ginagawa. At yung ginagawa niya, kahit kung buhay mo gawin, kahit yun lang ang gawin mo, hindi mo magagawa. Iba talaga ang nagagawa niya. Mas marami siyang ginagawa. Bakit? Sapagkat ito ay proyekto ng niya. Nakikikooperate lamang sa kanya. Sige. Romans 8:28. All things work together for the good of those who love Him. Kaya mo ba yun?
asawa mo? Ang tagal mo nang minumura kaya yan? Ang tagal mo nang kinitis yung anak mo, nagbago ka, hindi. Sino makapagbabago? Ang Diyos na. Kaya kinakailangan mo siyang lagi ipagdasal. Ano ba ba? Kaya mo pahalain ang buhay mo? O pahalain ang buhay ng mahal mo para bago man lang mamatay ang isa sa inyo sa mundong ito, maayos niyo kung ano yung gulo niyo? Hindi. Sino makagagawa niyan? Fortunately, may mga tao ganyan bago mamatay yung isa nagkakasundo ba? Sino may tulad niyan? Ang Diyos. Ang Diyos na. Kaya, it will help us a lot ipagpapasayos natin ang lahat. Kapag ang tiwala natin ay inilagay natin hindi sa Diyos, sa buhay natin, sa buhay ng iba, ay mga material na bagay pa. Ang sinabi ng Panginoon, marurusahan ko ang sino mang tatalikod sa akin at iaasa ang kanyang buhay sa kanyang kapwa na may hangganan ng buhay. Pero, sa tala sinabi rin niya, pagpapalain niya ang mga taong umaasa sa kanya. Hindi po ibig sabihin ito na unang best or totally ay huwag na tayo magtiwala alimbawa sa ating sarili. Kain na tayo, Han! Kailangan din natin ng self-trust, self-confidence. Ang itiwala kami. kailangan natin yan. At kailangan din natin magtiwala sa ating kapwa. To trust others. To do business with them. When befriending others. When relating with them. Of course, loving them. Because trust is the basic foundation of love. Hindi mo Sino bata? Sino Siya na mo yan. Ako na po. May kumasa. Subog dito. Mani! Dog, dog.